Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, February 2, 2026. So, nag-drop lang yung index ng negative 0.5%. And then, meron pa nga tayo net foreign buy na 278.82 million. Pero bloodbath pagdating sa mga mining stocks natin. So, grabe yung matanggal ang mga laglagan nila. Si APX, drop ng 20%, si Nickel, 10%, si PX, 13%. So, yun na nga yun, yung worries natin from the past few weeks na yung market natin is puro overbought pagdating sa mga mining stocks. Pero pumitik muna kasi, nag-peak muna yung gold price bago siya from the last 3 days nagkaroon ng matinding mga correction. So, nung Friday, nag-correct na yata ito eh. Pero hindi masyadong naka-apekto sa Philippine markets. Ngayon lang yung sobrang lakas ng buhusan sa mga stocks natin. Baka may bounce naman to mga to kasi grabe yung lakas ng drop nila. Pero kung ang pag-uusapan lang, correction na ba to? So tingin ko is ito na yung correction na matagal nating inaantay. So yun nga lang, marami siguro na-attract na bumili sa bandang taas kasi nga tuloy-tuloy na umaakyat yung kanilang mga prices. So syempre meron din ako hawak na mga na isang mining stocks. So syempre tinamaan din siya dahil sa lakas ng drop ng mga itong mga minerals natin. Tapos, sumabay pa sa negative sentiment si Bilyar, yung mga Bilyar stocks natin, dalawa dyan, Aldi at saka si BLL, kasi mayroong kaso. Kaso na yata eh. Kaso na yung pinag-uusapan eh. Bisitahin natin yung tweet natin sa Twitter kanina. So, balak kasuhan ng SEC ang Bilyar, so Bilyar stocks related, para sa market manipulation. Yun yung nabasa ko kay kay allegedly market manipulation kay bilyonaryo. So big news 'yon. So kaya nag-flooring itong si Aldi natin, nag-drop siya na flooring yan eh. Nag-drop ng 30%. Pati yung mga bilyar related stocks. Si Haven, 'di ba, nagbago na yung pangalan pero affected pa rin siya ng laglagan ng mga bilyar stocks. Okay? So very unfortunate, nagsabay na negative news yung mining, profit taking at saka si bilyar stocks. Pero sa global market, ganun din naman, nagko-correct si US kasi matagal na rin silang puro all-time high lagi sila. So puro overbought din yung mga index. So ayan, nag-ano na, nagpa-profit taking na yung karamihan. Pati si crypto, ayan, 'di ba, meron ako Solana. So laglag na siya from 127 nung isang araw, ngayon nag 95 pa siya eh. So laki ng drop, more than 20% yata 'yon. So nag-recover siya ng konti pero nasa lang siya 102. Bitcoin is below 80k na siya. So ang dami nagpo-pullback dito sa mga stocks natin ngayon. Matindi. Ayan, so ready na lang natin yung mga BPs ulit natin kasi mukhang matindi itong correction ng markets natin. Okay po, so RCR, naghanap tayo ng mga berde, meron naman. Karamihan sa kanila mga penny stocks. So sa mga big caps, ito si RCR, so nag-up ng 4.85%. Meron siyang 50.85 million net foreign sell. Tapos si OGP, ito mining stocks, negative 9.93%. Pero nag-net foreign buy yung iba dito eh. So 23.86 million net foreign buy. Aldi, flooring, minus 30%, 648K. Net foreign sell, bilyar stocks. So affected lahat ng bilyar, minus 15.25%, 220K net foreign buy. Ewan ko lang, wala pa namang naano ng SEC, di ba? Alam ko si Kalata lang yata yung last time eh, pero bilyar kalaban nila, ewan ko lang. So APX minus 20.39%. So malakas din, 165.64 million net foreign buy, and Felix Mining minus 13.45%. 21.76 million net foreign buy. Okay. So kung hindi nagkaroon pa, nag-drop si APX ng 20%. So kung wala, lalo na siguro pag wala yung 100 million na net foreign buy. Baka doon galing yung 278.82 million na net foreign buy na market. So akala mo kalmado yung market eh, kasi negative 0.5%. Pero pagdating sa index ng mining,
more than 10% yata yung drop natin. Hindi ko nasilip pero mamaya tignan na lang po natin sila. Okay? So yun po yung matindi. Lunes na lunes Matindi yung galawan dito sa markets. So disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes lang po yan. So kung gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks, meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. So lalo na ngayon, ano ba, falling knife o bounce bukas yung mga mining stocks natin. And then, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para update ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay, so dito yung mga kasama natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual viewers kahit medyo sobrang hina ng market. Tapos sa company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, PSE, stock market studies. Okay? Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin, cryptos related na vlog. Tapos sa social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. Wala yata tayo mapuntahan sa market. 6.2 na naman si index So lahat nagda-drop. Facebook page na Palabi Trader. So check mo din po. Bodega Peak. Yung mga articles natin sa local market. Tapos sa Twitter. Wala yung Bodega Peak natin. No? So check natin kung ano yung mga balita. Pero tanda ko, Villar Stocks yung pinag-uusapan. Okay? So ito yung pinaka-summary. More than 10% pala. Grabe. No? So ito yung pinaka-summary ng index. 291 million net foreign sale and siguro nga kailangan talagang bigocious pag overbought yung stocks. May times umakit talaga naman sila. Pero ito matindi, wala kang ligtas kasi sabay-sabay na bumagsak lahat ng mga mining stocks natin. Okay? Hopefully mag-bounce bukas. So nagberde si services 1.43%. So siya yung lumaban sa index. Pero drop din si finance ng negative 2.63%. Bakit kaya negative 0.5 lang yung drop ng index? Mas malaki kasi yung isang index natin minus 13, di ba? Okay. May mga winners pa rin naman sa closing natin, sina RCR, yan. So 4.85%. Tapos C Plus, 3.05%. RFM, 3.4%. Yung mga penny stocks niya yata itong iba. So 7% si Alco, hindi natin masyadong napag-uusapan na stocks yung medyo maganda yung galawan. So gold plunged by as much as 6.3%. So laki laki ng drop ng mga minero. Pero nakabawi naman siya ng konti. Kailan si nickel pala nag-drop po. Si gold medyo nakabawi siya. Pero majority ng mga syempre metals bumagsak din siya. So top losers nung first half na market sa mga mining stocks, APX, PX, OGP, Nickel, AT at saka si LC kasama yung mga bilyar stocks natin. Mas matindi yung drop ng bilyar stocks natin dito. Okay? So Ayala Corporation, BYD drops 5%. FNI, Ipilan commence 2026. Operations, LFM conducts strategic review for floor milling unit. BPI net income beats estimates. CIC, AC, okay na yan. Jollibee Compose Coffee are achieves top customer satisfaction. May follow-on offer pa naman si Globe. Ayan. Bitcoin, laglag din yung mga alaga natin dyan. Miners Index capitulates. Bitcoin tumbles below 80K, so 78K na lang siya. Yung problema naman na itong Bitcoins, pati Bitcoin natin, sumasabay sa US market. So ito na yung pinaka-big news with regards po sa mga Villar stocks. So SEC files criminal case versus Villar over alleged stock price manipulation. So nag-overprice kasi yung mga pero di ba may kasalanan yung nag-review? May nag-review naman ng third party na auditor, di ba?
So anyway, ayan. Pero SEC file case versus Bilar stocks. Kaya alam mo na negative yung sentiment. Ayan. BLC, the SEC has filed criminal charge against Bilar Land Holdings Corporation. Okay? So market manipulation daw yan. After MCI and stability warning, fund managers are bracing for sustainable market derating. How will firms fueled a decade-long trillion peso stock rally? Lalo na kay Haven, di ba? So umakyat yung price action. So medyo mainit din yung si Mr. Leandro Libiste. Hopefully hindi na makaapekto kay SPNEC. So nasa hot seat din siya. May mga legal case. Metals, okay, drop. Share buyback, Ali, OPM, SM, SMPH, BRN, at saka si MEG. And then, yan, Bilyar Stocks. And then, post natin last week. Okay, tindi. So, daming laglag, ang daming kaso. So, patalastas pa rin po yung ating Patreon channel, yung Mausunod Guide. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, pag-usapan natin yung index. So, based dito sa galaw ng index natin, actually, hindi nga siya masyadong gumalaw eh. No? So, ganun pa rin, no? Kailang mining stocks medyo affected. Okay? So, tingnan natin bukas. Hopefully, ganyan pa rin. Kasi net foreign buy naman tayo ng 278 million. So, nag-drop nga lang negative 0.5 and then 62 ulit, 6,297. So, mukhang nangihina yung RSI. Pabagsak ulit sa 50. And then, bearish pa rin yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So, tinitignan ko yung listahan natin dito sa mga movers ng market. Although may mga nakita natin dito, di ba? Green. Hindi naman lahat may volume. So, malilit lang yung mga volume niya. Yung mga nakikita natin na galawan. So, hindi rin masyadong mapagkatiwalaan. So, anyway, tignan ko na lang yung mga may volume. So, RCR yung nauna. So, nagbabounce naman siya. Lumaban siya eh. So, nag-up siya ng 4.85%. So, hopefully, okay siya. Tapos, si RFM, so ito nagbi-breakout. 3.4%. Malilit lang. Si Plus, okay, hopefully bumalik si Plus. Mainit ang mining. Sino pa? Konti lang, no? AP, 2.33%. Si Maynilad, ito nagbi-breakout si Maynilad. Oh. Medyo nauntog lang pero lakas ng trend. Si TAP nag-bounce ng 1.92%. Sino pa? Monde, 1.75 at saka si Ayala 1.68%. Okay? O BSC, nakaligtas . Okay, so dito naman tayo sa mga losers ng market natin. So, syempre, Bilyar stocks talaga yung sobrang mahina. Okay, so nag-drop siya 30%. Ayan na. So, ingat. Holding knives. So, minus 30%, si Birit, minus 14%. Hindi mo rin maialis na magtakbuhan talaga kasi kaso-kaso ang usapan eh. No? Although fundamentally, okay, yung iba okay naman. Hindi lahat, pero yung iba okay naman. So, syempre, negative news muna. Ayan, so PXP. Pero ito, nagulat din ako. No? Nag-drop din siya na malakas. Oh. Minus 14.55%. Tapos si Home, ayan, Bilyar Stocks ulit, minus 13.85%. Lipanto, and drop din, 13.33. Kinain din mga gains ng hawak natin na mining. Minus 13.45. Talaga umaga pa lang, gap down na eh. LCB, drop, nickel, minus 10%. FNI, minus 9%. Dami. Or minus 7, walang volume. Mark Ventures, minus 6%. Breakdown. Si Bloomberry, ba't kasama si Bloom? Minus 5.24%. MAC, minus 4. Yung mga mining. Minus 4.86. Tapos, sina ECR? Hindi ko nakita. Converge, minus 3.48. LTG, minus 3.38. Sino pa? A-REITs, minus 2.65. Laki din ang drop niya, A-REITs dito. Okay?
So yun po yung mga movers at losers ng markets. Mas marami yung laglag. So dito sa global markets, so mukhang ano talaga, ano, pullback yung mga global markets natin. So US minus 0.69, Dow Futures minus 0.44, Nasdaq minus 0.1%. So mukhang mapula ulit mamaya. European stocks mix, Asian stocks majority is drop. Mainit pa rin yung Korea naman, no? Indonesia mainit pa rin, no? 4% na naman siya. Parang nagko-collapse sila. Kospi minus 5%. Dami laglag, no? Okay. Bloodbath. Tapos dito sa bandang crypto, saan na? Ayun, oh, 77K na lang si ano. Dati 1, ilan ba yan? 110, 120K. So halos 40% drop na. 50, no? 77%, 77K, Ethereum 2.2K, si BNB 762, Sol natin 102, drop pa rin, no? Lalim, no? Dodge 0.1 na lang si Dodge, oh. Okay? So risk. Puro risky yung ano, yung galaw natin. So very quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so nahin na lang natin si RCR, gloomy yung ano, yung market ulit natin nito, pati yung mga alaga ko sa crypto ah. So nahin natin si RCR. Okay. So based dito sa galawan natin, nag-up siya. Kumuha na lang ako ng ano, Verde na isak para maganda naman yung usapan natin. So tingin natin is magre-retest ulit. So nag-drop lang naman tong si RCR natin from the past few days dahil doon sa share of sale na ginawa ni RCR, 7.4 yung price niya. So okay, nag-drop tayo dito. So pero mukhang bumabalik naman na siya. So hopefully magre-retest ulit yan sa bandang taas lalo na ngayon, di ba? Medyo takot karamihan sa ano sa mga mining related stocks. So tignan natin kung may bagong trend na lalabas for the coming few days. So bearish pa rin, syempre yung mga indicators niya huli na makaka-recover yan. So medyo bearish pa rin yung overall picture niya. Okay? So kailan ba't kaya net foreign sale eh? So ito yung papayarap sa kanya, minus 50.85 million net foreign sale. Okay? So next si OGP, mga mining stocks yung ano, at saka billiard stocks yung pag-usapan. So laki ng drop no. Tinitingnan ko yung ano, yung gold price. So kasi yung drop niya, nag-bounce siya eh. So inisip ko nga kanina, mukhang may bounce pa tong ano. Mukhang may laban pa bukas kasi malaki din yung bounce na yan ha. Sukatin natin yung ano, yung drop niya. So nag-drop siya 20% din. So parang parehas doon sa ano sa drop ng mga mining stocks natin, di ba? So drop din siya ng 20% pero nag-bounce. So eventually tingin ko may short-term bounce yung ano, yung mining stocks natin. Hopefully bukas. So congrats na lang kung sumalo ka kanina. Malalaman pa rin naman natin eh eventually kasi may trading pa rin naman yan kung yung mga next na candle niya is bababa na siya talaga. Pero nag-correct na talaga kasi meron siyang bearish engulfing candle dito. Di ba? Evening star tong ano, green, doji, at saka red candle na malaki. Pero ngayon nagda-doji, lumalaban yung ano. So panoorin na lang natin, lalo na yung mga ano, merong hawak po na mining stocks. So balik tayo kay OGP. So ganun din, nag-drop siya. Buti nga 9% lang siya eh. Kasi yung ano, di ba? Pero total, mga siguro 20% na rin to. O 15% na drop. So, pero hanggat, ano, syempre, hanggat nagko-correct yung index ng gold, so magko-correct din yung mga ano, mga alaga natin dito. So, based dito sa galaw, so nasa support siya pero wala pa naman yung doji. So, hopefully mag-bounce siya. Kung meron pa rin drop dito sa malapit sa MA 100 lang natin. So, syempre, bearish na rin yung ano, mga indicators ng RSI at saka MACD formation natin. So, yun lang. Yun lang pinaka best explanation, yung global price, nagko-correct na siya. So, 33 closing price, minus 9.9% and 23.86 million net foreign sale. Okay, so para sa malalakas na loob to, bounce o correction pa din bukas. Next, all D. Pero ito baka medyo
Hindi kaya medyo matagal ang correction ng mga stocks ni Villar kasi kaso-kaso na yung usapan. So okay pa naman yung galaw niya, ng trap si Olby. So nilalagay ko lang muna temporary support, hopefully hindi mabutas 0.0304. So dito. Okay. So kailan syempre falling knife yung candle natin. So flooring yan 0.035 yung closing minus 30% and 648K net foreign sell. So alam mo na yung scandal kay Mr. Villar. Next, another Villar stocks, BLL. So ito malakas din, minus 15.25%. Ang hirap lang, no? Naging trap yung Okay, naging trap yung breakout candles natin last time. Kung medyo inaantay natin na may bounce, trap na ngayon yung mga bumili dito sa breakout candle na to. Okay? So expect na lang mag-overbought or rather oversold yung stocks natin and then bearish din yung galaw ni BLL. So mababa kasi kaso di ba? So medyo matagal-tagal. So piso sa current price si BLL minus 15.25% and puro locals to, no? Minus 18.57K. Next, mining stocks, EPX, yung pinaka malakas matunog na mining stock. So ngayon lang siya nag-drop ng ganong kalakas. So sinundan niya yung sukat natin doon sa gold, di ba? So ilalagay ko na lang yung support malapit sa MA 100, 11.5. Pero kung tandaan nyo yung nangyari kay Plus, parehas na parehas no nag-peak yung stocks natin dito. Di ba? Nag-overbought, tapos biglang boom, nag-drop yung price sa action niya. So, talaga respect the RSI, no? May times na yung RSI, kagaya naman nito, nag-overbought, nag-drop, pero nag-bounce and then tumaas pa. Ayan. So, may case naman talaga na gano'n. So, tignan na lang natin. Malay mo, mag-bounce sila. So, nag-close 12.1, minus 20.39%. Ito, malaki yung net foreign buy. 165 million net foreign buy. Okay, next, Felix Mining, syempre pares lang sentiment, mining stocks. So nag-drop din siya, pero mas maliit yung drop niya, no? So medyo nag-support siya dito sa 10 pesos. Tingnan natin, hopefully hindi red candle bukas. Negative 13.45%, 10.04 closing price and 21.76 million net foreign buy. Okay? So ang bilis, no? Yun lang. Yun lang yung mga pag-uusapan natin kasi pangit nga naman talaga yung galaw natin. Hindi mo ramdam dito sa mga big caps na marami kasi mining stocks talaga yung yung tinamaan sa index. Yung nag-bounce pa nga yung ibang blue chips. Ayan. Okay, so next time, double check mo na lang kung masyado kang mahirap din kasi yung halimbawa, mining. Okay, tama, umakyat sila sabay-sabay. Pero overbought na silipin ulit natin si APX. May warning sign ba tayo? Okay, basta overbought may pullback. Yun lang yung common na nangyayari sa market natin. Kaya madalas natin sabihin pag medyo overbought na, di ba? Although may case naman talaga na kagaya nito, dumidiretso pa rin siya. Ayan. Okay, hopefully ganun pa rin for the coming few days. Okay po, so yun lang muna yung ating review bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo na guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Mabegi Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide. Sali ka lang po sa group natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.